Alright, mega mega love shoutout mga kakabsat. Ayan. Magandang hapon po mga kakabsat at saka sa mga viewers natin. Shoutout sa inyo mga kabsat, most especially sa mga nandito po. O, sa mga bagong pasok dyan, ha? Magparamdam po kayo sa chatbox natin para mabati kayo ni Maestro, mga kabsat. Ano ba ang topic natin ngayon? Ako mga kabsat, yung pugante, hinahanap talaga mga papo. Actually, sabi nga nito ng yung ating guest speaker ngayon, mga kabsat, kahit sino pala pwedeng ano yun? Pwedeng arestuhin to. Itong puganting to, Diyos ko po, Rudy. Kaya ituro, lagyan niya ng ng bounty money tulad ni Kibuli noon. Okay, parang si Atong Ang, 20 million. Sigurado. Magkakadara pa sa tago to. Diyos ko Lord, Rudy. O siya, i-share natin to, mga absat. Again, shoutout sa mga nandito. Paramdam po sa chatbox ang dapat magparamdam, mga absat. Eto na, mga absat. Nako po, wala kang katapatan sa batas. Isa ka pamanding pulis. Arrest warrant mo ay legal. Bato, isang pugante. Ayon kay Justice Carpio, mga kabsat, tandaan natin. Supreme Court Justice Carpio to, ha. Isa sa mga framers din to, no? Diyos ko Lord, mga kakabsat. Isa sa mga senior associate justice ng Supreme Court. Kaya nako po. Latest interview lang niya to kaninang umaga, no? Ngayong May 19. So pakikinggan natin si Justice Carpio, mabsat. Sigurado mabibwisit na naman yung mga garapata dito. Shout out sa pinakauna, Auntie Babe, shout out, good afternoon. O siya, pakinggan na natin si Justice Carpio. Nako po, hindi magugustuhan ng mga garapata to, sigurado. Lights, camera, action. Opo, si Alvin po ito. Maya-maya po kasama natin si Doris sa Justice. Ano po yung impression po ninyo sa nangyari sa Senado? Bagamat noong nakarang linggo pa po yun, ang turing nyo rin po ba kay Senator Bato de la Rosa ay isang pugante na? O hindi pa siya dapat tawaging pugante at this point? Ano nga ba? Dapat ba siyang tawaging pugante, Justice Carpio? From Supreme Court? Ano sa tingin mo? Justice Carpio, dapat na bang tawagin si Bato na pugante? Well, pwede na siyang tawaging pugante. Agoy! Actually, dami na nagsasabi. Sa dami. Pati Malacanang, putrang Diyos ko Lord. Magugulat ka na lang. Pero para sa kampo ng mga garapata, yung mga attorney niya, hindi pa daw siya pugante kasi wala daw warrant of arrest. Ay, Diyos ko Lord. Fugitive from justice dahil there is already a warrant of arrest, no? Tama. And he has been charged already before the International Criminal Court. Opo. Yung yung crime against humanity, tinatawag natin yan, crime with universal jurisdiction. Mm-hmm. Ang ibig sabihin yan, any country where the person is found who is charged with crime against humanity can be charged there in that country. Any country can acquire jurisdiction over him, or any international body established to punish offenses like crime against humanity can acquire jurisdiction. Yun. Automatically yan. That's part of tinatawag natin customary international law. Ang saligang batas natin provides that the Philippines adopts as part of the law of the land general principles of international law, yung customary international law. So, kahit na hindi natin inadapt dito by Congress, by law, automatic yan. We are bound by customary international law. So, we are bound if a court has already acquired jurisdiction, like ICC, we are bound to cooperate with that court under customary international law. Opo. And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction. Yun, Kahit universal. anong bansa na makita ma-aresto itong tao na ito
can acquire jurisdiction and prosecute. So yung sinasabi nila na walang jurisdiction dahil wala pang court warrant of arrest from a local court. Hindi totoo yan dahil this is a crime of universal jurisdiction. Any court that prosecutes and takes him into jurisdiction dahil nahuli sa bansa nila o na is part of the investigation by an international criminal court. If that court has jurisdiction, automatically we have to recognize also yung mga processes or court orders kasi kasama yan sa jurisdiction eh. So hindi na natin kailangan i-recognize separately yung warrant of arrest in our local court dahil nire-recognize na natin yung jurisdiction ng ICC eh. Kaya po kami nagtataka dahil unfortunately the Senate President does not agree with your point. Para naman po kayo abogado, sabi nga nila pag meron dalawang abogado, tatlo yung interpretation, dalawa lang yung abogado. So yan ang interpretasyon ninyo, Justice. Iba naman yung interpretasyon ng iba. That's buttressed by Republic Act 9851. Opo. Na Section 17, sinasabi doon, pag meron ng another court or international tribunal that has started the investigation, in other words, acquired jurisdiction, we have the option to surrender the accused to that court or to prosecute him here. So option yan. Nasa batas yan eh. And that option is exercised by the President. Apo, yan po ang posisyon din ng Solicitor General. Ano po? Ang gandang pagkakasulat ng posisyon ng... Yes, sang-ayon ako. Tama yon. Yung posisyon ng Solicitor General, sang-ayon ako. It's very well written memorandum. But assuming your argument, ano po, kung tama man yung argumento nyo, kasi nasa Supreme Court nga po yan, pending, ano po, ibig po bang sabihin may pananagutan po ang Senado? O at the very least, ang liderato ng Senado dahil nakatakas sa custody nila ang tinatawag mong fugitive from justice. Yes, may batas tayo. I tried a ton of AI work tools. Then I tried Monday.com. Game over. Punishing obstruction of justice. If you prevent a court process like a warrant of arrest from being served, that's obstruction of justice. Pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Sino po roon sa mga players? Sinong kakasuhan ng obstruction of justice? Justice Carpio. Ang pwedeng kasuhan ng obstruction of justice, Sino? Justice. Well, yung responsible officials, of course, the Senate President. Agoy! Alan Peter. Paano ba yan? Diyos ko po. Tsaka yung Sergeant at Arms na nag-implement, no? What about si Senator Robin Hood Padilla na apparently mukhang kasama sa Pagtulong. Kasi physically, he participated. Kasi it looks like sumakay sa kotse niya, no? He spirited out bato out of the Senate. Opo. Pag ganyan, Justice, sino po ang interested party or eligible party to file a case? Any citizen can do that or does it have to be the executive? Well, the NBI and the Philippine National Police because sila yung andun eh, and they are the ones who they are the law enforcement arm. So sila dapat po ang mag-file, kaya lang... Yeah, mag-complain sila. Opo. And then it will be taken over by the DOJ, by the prosecutor's office, no? Opo, yung sabi po ni Senate President Cayetano, hindi niyo pwedeng tawaging fugitive because he's free to go. Sabi niya, libre siyang umalis. Hindi siya pugante, kaya pwede siyang umalis anytime. Kaya hindi dapat gamitin yung salitang tumakas. Hindi siya tumakas from the Senate. Hindi, sabi niya, kasi Justice. may definition tayo ng fugitive eh. Yan, may definisyon ng pugante. Sige nga, Justice Carpio, paki-explain nga dito kay Cayetano, mukhang hindi niya alam. Pag meron ng he is already charged in court or there is already a warrant of arrest and he runs away, he evades Hindi lang he runs away, he dives away. Nag-dive dun sa stairs.
na sumemplang siya doon, attorney. Diyos ko po. The service of the warrant, nagtatago siya katulad kay Bato, he's already a fugitive from justice. Opo. Agoy. And pag ganyan, pag fugitive from justice, anybody can apprehend him? Ibig sabihin, kahit hindi law enforcement agency. Yes, citizen's arrest ang tawag niyan. Agoy! So, pwedeng mangyari- Bato! Paktay ka. Paano yan? Citizen arrest. Ay, gravity naman. Oo. Mukhang wala nang lusot tong si Bato de la Rosa, mga kapsat. Again, shout out sa 40 plus na nanonood, guys. Ha? Huwag kalimutan mag-like. Ha? Baka yung iba sa inyo, di pa nagla-like. Ilan na yung like natin? Dinalaw ko yung like kanina. Ilan pa lang yung like natin? Baka naman. 5 likes! Ay, Diyos ko Lord Rudy. Baka naman. 5 likes pa lang tayo. Like naman tayo, Babsat. Baka naman. Salamat. Yung citizen's arrest justice? Yes, kasi continuing crime yun na nagtatago siya Ganun. O kaya lang, baka takot din yung mga ordinaryong mamamayan, ano? Kasi baka may mga bodyguards din yung justice. At saka siya mismo baka may armas. Ang dapat niyan, yung police, kasi they're properly equipped. No? Sila dapat. Opo. So sa ngayon, si Senator Bato, hindi ba nakakahiya po na patuloy naman siyang tatanggap ng kanyang benepisyo, Senador? And yet, Nagtatago na tumakas naman. po siya at hindi naman po siya nagtatrabaho. Nakakahiya po sa mga kababayan po natin. At saka, Nagbabayad ng tax. sinisweldohan ka na malaki, hindi ka nagtatrabaho, then nag-i-evade ka ng arrest. Yes, nakakahiya yan. Yung buong pamilya niya, nakasweldo sa office niya. So, paano anong remedy po? Ganun-ganun na lang po ba yun? Ang nagpapasweldo sa kanya, taong bayan, and yet wala tayong magawa because that is the law? Well, the Senate President can stop it dahil fugitive from justice nga siya. Yun, kung So, ang may poder po yung Senate President Yun kung pipigilan ng Senate President, tandaan nyo, yung Senate President mismo ang kumuha kay Bato para maging Senate President siya. Sinundo niya. Sumakay sa kotse niya. Diba? At talagang inamin din ni Bato na talagang si Senate President ang talagang nagkumbinsi sa kanyang pumasok para makaboto at para maging Senate President itong si Cayetano. Diyos ko Lord. Justice. Yes, I Okay. think so. Because, Po. normally, mag-caucus muna and they will decide. But they should be embarrassed and ashamed of that na nagsisweldo, hindi naman nag-a-attend ng session. Aray ko po. Nag-aantay po kasi siguro siya ng desisyon from the Supreme Court. Ano po, kasi tumakbo po siya sa Supreme Court, nakarapatan naman po niya at baka nag-aantay po siya ng remedy o ng reprieve. Ano po, baka sabihin ng Supreme Court, ay oo, kailangan ng warrant from a local judge bago yan ma-implement. Di ho kaya? Well, that is his position. Kaya lang nga, he is a charge of a crime with universal jurisdiction. Ando na yung kaso, may warrant of arrest na from ICC. So, at saka may batas naman tayo na the government authorities, principally the president, executive arm kasi ito, can surrender him, no? Or can prosecute him here. In the case of former President Duterte, exactly the same Sinakay siya, sinurrender siya, sinakay siya sa aeroplano. That was the provision of law used by the Marcos administration, that Republic Act 9851 authorizes the government, principally the executive department, to surrender him because another court with the competent jurisdiction like the ICC has already taken over, has already started the investigation, and in fact has issued the warrant of arrest. Opo. Ang sabi nga po nung iba anong tawag doon? Rendition ang term, justice. Parang kinidnap daw ang dating Pangulo. Well, kaya ayaw na nilang maulit. Rendition yan kung walang jurisdiction yung ICC at saka walang authority yung gobyerno to surrender. Pero andyan yung batas Section 17, napakaklaro Opo.
Opo. At saka sabi nga naman ng iba, Justice, the fact na hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, meaning, o di wala din sigurong nalabag na karapatan kasi kung urgent yan, ipatitigil agad ng Korte Suprema yan, hindi ho ba? Yes, pag walang TRO, that means yung petition or motion ng party has no strong legal ground. Opo. Which means the warrant of the ICC can be executed while that Supreme Court has not yet made a final decision. Pwede, that's the consequence. Oo po. Ay kaya lang wala. Hindi naman siya ginikit ng todo ng... So do you suggest na yung Malacanang or yung executive, parang kumbaga dapat i-harden din nila yung stance nila? Kung ang posisyon ng Solgen ay mali ang posisyon ng kampo ni De La Rosa, o di hanapin nyo na. Do you suggest na dapat masigasig na hanapin at ipa-aresto si Senator Bato? Well, nagsalita na kasi yung presidente and they're all under the control of the president. Sabi ng presidente, hintayin natin yung decision ng Korte Suprema. So, yun ang situation ngayon. Oo nga Hindi po. sila pwede gumalaw dahil may instruction ng presidente not to arrest until and wait for the decision of the Supreme Court. Opo. That's why we are in this situation now. Correct. Di presidente yan eh. Yun ang boss nila eh. And Justice, thank you ha. Maraming salamat po sa insights ninyo. Mabuhay po kayo. Thank you. Salamat. Retired Senior Associate Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio, at lead convener po. Salamat, Justice Carpio. No? Oh, yan, mabsat, malinaw ha. Pwedeng tawaging isang pugante from fugitive from justice itong si Bato de la Rosa, mga kakabsat. Kaya confirm at nako, problemado sigurado si Cayetano. Ha? Sigurado hindi niya magugustuhan tong sinabi na naman ni Justice Carpio. Magagalit at magrereklamo rin itong si Marcoleta. Ha? Yung yung debate nila hindi natuloy tungkol sa West Philippine Sea. O siya. Yan lang po ang ating isa sa mga main topic dito sa ating topic for today. So, kan po tayo. Subtopic tayo siguro ng dalawa, mabsat. Okay, here we go. Countdown muna tayo.